Facebook account na naka-verify check o naka-blue check, safe ba talaga para sa mga hacker? Muli akong nagbabalik matapos ang ilang araw na aking pananahimik dahil ang aking Facebook account ay pinasok ng kawatan at pinagtangkaang agawin ng mga taong ayaw ng patas. Hinak nila yung aking account. Buti lang hindi sila nagtagumpay, hindi hinayaan ng Panginoon na itaas na sila ay magtagumpay sa kanilang hangarin. Kaya't isang warrior sa social media ang kanyang pinadala para tumulong sa atin para muli maibalik. At ngayon nga, naibalik na ang aking Facebook account at 100% okay na siya. So ayan, maraming salamat at okay na ulit tayo, masigla na ulit tayo. Matapos ang ilang araw na ating araw-gabing stress, iniisip, ayan, balik sigla na ulit tayo. Facebook account na naka-verify check o naka-blue check, safe ba talaga para sa mga hacker? So masasabi ko dyan, posible pa rin siya mahack o mapasok ng mga kawatan. Kasi sa akin, naka-ano siya, kung makikita nyo, naka-ano siya, blue check siya, pero nahack siya. Napasok pa rin siya ng mga hacker. Wala naman akong kiniklik ng mga link, hindi ako nag-o-open basta-basta. Minsan niya, kahit kilala ko na, pag sinabing open me link na to, hindi ako basta-basta nag-o-open agad maaari. Sinesearch ko na lang para mas talagang safe ako. So hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pinag-iisipin ko, paano siya napasok ng hacker? Ngayon naalala ko na meron akong lumang cellphone. Dati ginagamit ko rin na lumang cellphone ko. Nakakonect din siya sa aking email. Meron din siyang apps ng Facebook na ginagamit ng anak ko pag nanonood siya ng mga video na pambata. Doon siya nanonood. Doon ko naisip na siguro, dahil nga na-access pa rin yung sa Gmail ko, sa lahat ng ano ko, sa social media, baka nangyari, may notification doon, nag-pop up yun doon. Kasi siyempre, pag may nag-email sa akin, magno-notify din doon. Siguro baka lumabas doon, habang nanonood ng anak ko, baka napindot niya. Yun ang iniisip kong posible naging dahilan kung paano napasok ng kawatan yung aking Facebook, kung paano siya nagkaroon ng access na manipula yung aking account. Yun ang iniisip ko na siguro nga may nag-notify sa cellphone na yun, nagnagamit ng anak ko. Lumang cellphone ko dati nagnagamit din pang vlog. Baka meron dun nag-pop up, baka ang ginawa ng anak ko, napindot niya, kaya siya napasok. Yun ang iniisip ko na posibleng naging dahilan kung paano pasok ng hacker yung aking account. Kasi talagang wala naman akong kiniklik na link, wala akong ino-open na kung ano man. Hindi ka kayang pasukin ng mga hacker kung hindi mo siya nabigyan ng access. Meron siguro ikaw na na-click para mabigyan siya ng pagkakataon na mapasok yung account mo. So yung iniisip ko, baka nga yun ang naging dahilan, aksidente na pindot niya, kaya ganun. Kaya mabibigay kong tip sa inyo para mas safe talaga yung account nyo. Kung meron kayong mga lumang cellphone, ipapamigay nyo na o ipapagamit sa anak nyo, mas maganda tanggalin nyo yung yung email nyo doon, yung Gmail nyo doon. Hanggat maaari tanggalin nyo na yung mga access na pwede nga mapasok yung account nyo, yung page nyo. So yun yung pinaka-mabibigay kong tip sa inyo. Kung meron kayong lumang cellphone, papamigay nyo na, ipapagamit nyo sa mga anak nyo. Tanggalin nyo yung mga mahalagang bagay, yung mga information, yung mga Gmail nyo, yung mga potential na mapasok yung account nyo. So yun yung mabibigay ko advice sa inyo. Tsaka syempre, di ba yung mga anak natin, hindi hiram yung cellphone natin, nanonood sila. So yun din ang ingatan nyo kasi baka mamaya hindi nga nila alam, may mag-pop up na ganon, posibleng ganon ang mangyari. Kaya yung iba siguro nagtataka sila paano napasok yung account nila, wala naman sila ginagawang open na link, pero nahack sila. Yun ang isa sa nakakita kong dahilan kaya siguro napasok ng mga kabatan yung aking account dahil nga sa nangyaring ganon. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. Hindi rin biro na maagawan tayo ng ganyang account. Lalo't malaki na yung ating naging hirap. Siyempre, kumbaga parang inamunan ka rin ng pagod, puyat, di ba? Sa paggawa ng content. Kumbaga palang malaki ang naging hirap mo tapos iba makikinabang. Kaya siyempre, ingatan talaga natin. So yun lang. Maraming salamat. It's nice to be back.